Kung ano man ang sakit na binigay mo sa akin, yun din ang sakit na mararanasan mo balang araw. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na babalik din sa'yo ang lahat ng ginawa mong to. Para ito sa lahat ng ginawa mo sa akin. Magbabayad siya. Magbabayad si Sandro sa ginawa niyang ito. Hindi ako ang una at hindi ako ang huli. Kung anong bahagi ng katawan na naging sanhi ng pagkakasala, alisin. Kung kamay, putulin. Kung mata, dukutin. Kung kaligayahan, tanggalin. 3 bagay lang ang mahalaga, Tino. Pera, kapangyarihan at babae. Ngayon, 2 na ang hawak ko. Pera at kapangyarihan. Dark Shadow 101. Puno na po ang 3 truck. Magaling. Mabilis kayong kumilos. May bonus kayo sa akin. Salamat po, Mayor. Sadyang mabilis lang po talaga ang mga lalaking kinuha ko ngayon. Maasahan ka talaga, Tino. Pero kailangan mabilis pa. Habang wala pang nakakakita. Alam mo naman ang dami ko nang binayad sa mga opisyal para lang magbulag-bulagan sila sa negosyo kong ito. Areglado po, Mayor. Tingnan mo ang isang puno na ito. 1,000 taon na siguro itong nabubuhay. Kaya nasisigurado ko, malaking halaga ito sa merkado. Tsak natiba-tiba tayo rito. Kaya lang po ang ikinatatakot ng mga kasamaan ko at ng ilang residente po dito sa Sitio Pulang Lupa. Lubang mahalaga sa kanila ang gubat na ito. Kung patuloy natin puputulin ang mga kahoy na ito, sila ang unang-unang maapektuhan. Tsaka diba, protektado ang area na to. At sino na magpoprotekta? Ako ang mayor ng bayang ito. Ako ang batas. Sayang kung mabubulok lamang ang mga kahoy na ito. Mas mabuti nang mapakinabangan. 3 bagay lang ang mahalaga, Tino. Pera at kapangyarihan at babae. Ngayon, 2 na ang hawak ko. Pera at kapangyarihan. Babae po, Mayor. Wala naman sigurong lalaki ang hindi matutukso sa babae, hindi ba? Kapag may pera ka at kapangyarihan, walang kahirap-hirap na makuha mo ang babae. Dahil maraming babae ngayon ang kumakagat sa patalim. Magkapera lamang. At kapag may pera ka, you can get what you want. You can have what you want. Puno ng kayabangan ang mayor ng San Sebastian na si Mayor Sandro Murillo habang nagdidiwang ng kaligayahan sa kanyang tagumpay sa kabilang banda ng kagubatan. Rinig ang tunog ng tsinso at pagbagsak ng malalaking puno. Isa sa kanila si Mang Carlos, isa sa namumuno sa pagputol ng mga punong kahoy. Nang lumapit ang isang dalagang, may matinding galit sa kanila. Itigil yung ginagawa nyo! Itigil nyo! Sino ka ba? Ano karapatan mong pigilan kami sa ginagawa namin? At kayo, anong karapatan niyong gawin ang pamumutol ng kahoy dito sa sityo namin? Hindi niyo ba alam na kami ang unang-unang maaapektuhan ng ginagawa niyo? Kapag patuloy niyong pinuputol ang mga punong kahoy dito? Kapag magkaroon ng matinding pagulan, guguho ang lupa dito at kami ang unang-unang maaapektuhan ng ginagawa ninyo. May permiso kami galing kay Mayor. Kaya wag mo kaming pipigilan sa ginagawa namin. Wala talaga siyang pakialam sa mga taga-sityo Pulang Lupa. Porke kakaunti ang bumoto sa kanya mula dito sa sityo namin. Ganito niya na lang kami tratuhin? Sa ginagawa niya, pinapatay niya ang kinabukasan ng mga taga-sityo Pulang Lupa. Umalis ka dyan. Nakakaistorbo ka sa ginagawa namin. Kailangan naming ma-deliver ito bukas sa umaga. Kailangan naming matapos ito ngayon. Umalis ka na dyan na matapos na kami. Kapag hindi niyo tinigil ang ginagawa niyo, hindi magandang mangyayari sa inyo.
Tinatakot mo ba kami? Hindi namin kayo tinatakot. Binabalaan ko kayo. Itigil yung ginagawa nyo kung ayaw nyong may dumalak na dugo rito! Isang mangtutroso ang binitiwan ang kanyang kagamitan at nagsimulang magligpit. Bagay na ikinabahala naman ni Mang Carlos. Hindi nito napansin kung anong nakita ng kanyang kasamaan sa dalaga. At pinagharian ito ng takot at bigla na lamang nagligpit ng kanyang mga kagamitan. Oy, sandali! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos sa ginagawa natin. Kailangan natin itong tapusin. Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Bakit gano'n na lamang siya kung matakot? Umalis na kayo dito. Kung ayaw nyong mapahamak, huwag ninyong sirain ang kagubatang ito. Hindi lang ang gubat ang sinisira ninyo, kundi pati na rin ang kinabukasan namin. Wala ba kayong pamilya? Hindi nyo man lang ba naiisip? Eh kung sa pamilya nyo kaya mangyari to? Carlos, ayaw naming isugal ang buhay namin at ang pamilya namin kaya mauna na kami sa'yo. At ikaw, umalis ka na rin. Dahil kung hindi, mas masahol pa sa mga punong yan ang sasapitin ng pamilya mo. Ba't walang hiya ka? Huwag mo pagbabantaan ang buhay ng pamilya ko. Nagtatrabaho lang kami rito. Ginagawa namin ang lahat para sa pamilya namin. Trabahong sirain ang kagubatang to? Hindi mo ba alam na hindi lang ang sityong pulang lupa ang maapektuhan? Pati mga lugar sa kapatagan ang maapektuhan. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong tapusin ko ang buhay niyo! Carlos! May kasama siya sa taas. May mga pala silang dala. Baka kung anong gawin sa atin. Sabihin mo sa alalay ni Mayor, si Tino, ang ginagawang pagpigil ng babaeng ito. Diyan ka na. Ikaw! Itigil mo rin ang ginagawa mo! Nakaramdam ng takot si Carlos at ang ilang mga kasamahan na pumuputol ang kahoy sa kabundukan ng sitio pulang lupa. Pinatay nito ang kanilang chainsaw at nanginig. Bulong nila sa sarili kung sino ang babaeng yun na bigla na lamang nakapaglikha ng takot sa kanilang puso nang hindi inaasahan. Marahil narinig nito ang bali-balitang may naninirang aswang sa lugar na yun. Sa kabilang dako naman, nagmamadali ang isang tauhan ni Mayor na pumunta sa kinalalagyan ni Tino. Bakit nagmamadali ka? Anong problema? Mukhang may problema tayo ngayon. Bakit? May tao pong nakatira sa malapit sa may ilog. Paano mangyayari yun? Tino, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Bago gawin ang pagtutroso, kailangang nakalis na mga tao na yan dito sa lupain ko. Mapapahamak tayo dahil dito. Wala pong balak umalis ang mag-ina sa ilog. Mag-ina? Opo, mag-ina po sila. Tino! Sir, Hindi ba't pinaayos ko na sa'yo ang mag-inang yun? Bakit nandun pa rin sila? hindi ko nga rin alam, sir. Ginawa na po namin ang lahat ng pinagagawa ninyo. Tinakot na namin yan lahat-lahat. Ikaw, Mayor, anong nakita mo doon? isa pong magandang babae at inaway kami. Pinagbantaan po kami. Kung hindi daw namin ititigil ang pagtutroso sa mga kahoy, sasamain daw kami sa kanila. Itigil na raw namin iyon kung ayaw naming mapahamak ang pamilya namin. Sige na, umalis ka na. Opo. Tino, Yes, sir. samahan mo ko. Pupuntahan natin ang bahay na mag-ina na yun. Ang magandang babaeng sinasabi ng tauhan natin. Interesado ako sa tapang ng babaeng yun. Nagawa niya talagang pagbantaan ang mga tauhan natin. Gusto ko ang tapang niya. Sinamahan nga ng tauhang si Tino si Mayor sa lugar kung saan nakatira ang mag-inang Dina at Uring. Sakay ng isang traka na minamaneho ni Tino. Tinungo nila ang lugar na sinasabi ng isa sa mga tauhan. Pagdating nila sa lugar,
Kung sino ka man na nangangas na harangan ako sa ginagawa ko, nagkakamali ka ng binanggang tao. Tingnan natin kung hindi siya matakot sa gagawin ko. Siguraduhin niya lang na maganda siya. Dahil kung hindi, nagkakamali siya ng binanggang tao. Nandito na ako. Ang tagal magbukas. Sino kayo? Anong kailangan nyo dito? Ang ganda naman ng babaeng ito. Sobrang kaakit-akit ang kanyang ganda. Kakaiba siya sa mga babaeng pinaglalaroan ko. Bakit hindi kayo makasagot? Pasensya na sa istorbo. Pasensya na kung nagambala namin ang pamamahinga ninyo. Ako ang nahihiya sa aking ginawa. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Nakalulungkot naman. Hindi pala ako kilala ng lahat ng mga naririto sa sitio na ito. Totoo pala ang balibalita. Karamihan sa mga taga rito ay kulurom. Hindi kayo bumuboto, no? Kaya hindi niyo ko kilala. Bakit? Dapat ka bang pag-aksayahan ng oras para kilalanin? Ba't? Ikaw ang pinakamalupit na mayor ng bayang ito. Kaya walang gugustuhin kilalanin ka. Walang dahilan para tandaan ang pangalan mo. So kilala mo pala ako. Ayaw mo lang akong kilalanin. Kayo ang utak ng pagputol ng mga kahoy sa kagubatan. Pinapatay niyo ang buhay ng kagubatan. Miss, pinagaganda ko lang ang sitio na ito. Kung hindi natin puputulin ang mga punong kahoy, hindi ko magagawa ang pag-develop sa lugar ninyo. Sa lahat ng barangay sa bayang ito na lang ang hindi pa nade-develop. Sinisira niyo ang kinabukasan namin. Alam niyo ba na ang ibaba ng bundok na ito ay ang sitio ng pulang lupa? Kung magkakaroon man ng pagkaguho ng lupa, kami ang unang-unang maapektuhan. Kahit nagagalit siyang ganda niya talaga, hindi ko magawang magtapang-tapangan sa kanya. May punto ka. Hindi ko malang kinonsulta ang mga taga rito para tanungin kung nais niyo bang magkaroon ng magandang pasyalan ng lugar ito nang makaakit naman ng maraming turista at magbigay ng maraming trabaho sa mga naririto. Siya nga pala, nag-aaral ka ba? Hindi kami bumababa ng bayan. Kaya pala hindi mo ko kilala. Siya nga. Sayang ang ganda mo kung ibuburo mo lamang ang sarili mo sa lugar na ito. Hindi pambundok ang ganda mo. Kung gusto mo, bumaba ka sa bayan. Bibigyan kita ng magandang buhay. Pwede kitang pag-aralin. Para ma-educate ka naman. Para maintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa. Hindi ako interesado sa inaalok niyo. Mas interesado ako kung ititigil niyo ang pamumutol ng mga kahoy dito sa kabundukan namin. Sige. Pwede tayo magkaroon ng kasunduan. Anong kasunduan? Paalisin ko ang mga tauhan ko na nagtutroso dito. Kapalit doon ay paunlakan mo ang alok ko sa'yo. Gastos ko ang lahat. Pagkain, tirahan, tuition. Basta makapag-aral ka lang. Hindi mo dapat sinasayang ang ganda mo. Maniwala ka sa akin. Hindi pambundok ang itsura mong yan. Maraming magagandang oportunidad ang naghihintay sa'yo sa bayan. Hindi kita pipilitin pero babalik ako sa susunod na araw para pag-usapan ang alok ko sa'yo. Nagmamadaling lumayo si Mayor Sanjo sa kinaroroonan ng dalaga. Bagamat akit na akit ito sa kagandahan ng dalaga, pero dahil sa text ng kanyang alalay na si Tino, umalis na ito para ayusin ang problema. Mayor, kailangan na nating umalis. Bakit ba? Tumidiskarte ako. Ang kulit mo naman. Mukhang tipo nyo na naman siya. Nakita mo ba kung gaano ka-perpekto ang katawan ng babaeng yun? Ang dating niya,
Perpekto ang katawan at ang ganda. Hindi nakakasawa. Tipo ng babaeng pag-iinteresan mo talaga. Paano po ang asawa niyo? Alam mo, ang pagmamahal o ang pag-aasawa, parang cellphone lang yan. Pwede namang dual SIM. Sa inyo ho, hindi dual SIM. Multiple SIM. Pinatatawa mo ko. At sino? Kuhang-kuha mo ko anong gusto ko, no? Kaya ikaw, ang napili kong pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Babalik tayo rito. Gagamitin ko ang aking impluensya at ang aking pera. Makuha ko lamang ang babae na yun. Umalis si Mayor sa lugar na yun na may ngiting pananabik. Hindi sa pagtutroso, kundi sa babaeng kanyang nakita sa gubata na nakatawag ng kanyang pansin. Nais niyang idagdag sa kanyang mga koleksyon ang babaeng yun. Pagkaalis naman nila, siya namang pagdating ng ina ni Dina. Si Mayor yun Anong ginawa niya dito? Nagpapatroso siya sa kagubatan. Bakit galing siya rito sa bahay? Marahil ay nagsumbong sa kanya mga tauhan niyang dahil pinigilan ko sila sa pamumutol ng punong kahoy. Anong ginawa mo? Tinakot ko lang naman sila. Hindi mo dapat ginawa yon. Pero inay, wala naman silang nakitang kakaiba sa akin. Kahit na ang takutin sila, ang magtutulak sa kanila para pag-usapan na naman tayo ng mga tao. Tama lang ho ang ginawa ko. Tingnan mo, naging maganda naman ang nangyari. Umalis sila. Natigil ang pagtutroso. Nakilala ka ba ni Mayor? Hindi ho. Mabuti. Alam mo ang dahilan kung bakit tayo bumalik dito sa Pulang Lupa. Opo, hindi ko po nakakalimutan. At maaaring, ito na rin ang pinto ang magbubukas para magkalapit kami ni Mayor. Bakit? Dahil nag-alok siya ng tulong. Gusto niya akong pag-aralin sa bayan at sobra siyang nagandahan sa akin. Hindi daw ako bagay sa lugar na ito, inay. Nais niya raw akong bihisan. Nais niya raw ako makapagtapos ng pag-aaral. Mukhang nahulog siya sa bitag natin. Inay, kapag kinanti tayo, 10 ulit pa sa ginawa niya ang sisingilin natin sa kanya. Nanahimik tayo ng matagal. Pero sa sinapit ni ate sa piling niya, ngayon, unti-unti natin siyang sisingilin ng malaki. Sa malaki niyang pagkakautang sa atin. Kailangan nating mag-ingat. Lalo ka na. Malakas na ako, ina. Naramdaman ko kanina nang magsitigil sila sa pagtutroso. Nang bigla nilang itinigil ang kanilang ginagawa dahil sa takot. Mas lalakas pa yan. Hintayin mo lang. Buhay ang pag-asa ng mga taong minsang inapi at niyurakan ang kanilang pagkatao ng isang taong ganid sa laman at sa pera, mapagsamantala sa paggamit ng kapangyarihan. Walang kaalam-alam si Mayor, unti-unti na siyang nahuhulog sa bitag ng mag-ina na nagnanais na ipaghiganti ang sinapit ng isa sa kanilang pamilya. Maghintay ka lang dito, baka matagalan ako. Sige po, sir. Nandito na ako. Bakit kasi naaakit ako sa babaeng ito? Kakaiba kasi siya sa lahat ng babaeng natikman ko lang. Kumbaga sa ulam, exotic food. Tipong babalik-balikan mo para matikman. Alam ko, nararamdaman ko nandito siya. Kakatok ako. Sino yan? Ako ito, si Mayor Sanjo.
Sandali lang ho at lalabas ako. Ay, nandito na naman ho kayo. Katulad ng ipinangako ko, dinala ko ang scholarship papers tulad ng napag-usapan natin kahapon. Nasaan nga pala ang nanay mo? Wala siya. Nanguha ng mga halamang gamot sa bundok. Baka naman pwede akong pumasok. Masyadong mainit ang sikat ng araw dito sa labas ng bahay ninyo. Gusto ko ho sana kaso baka may makakita. Ano pang sabihin ng mga tao sa inyo? Ayoko rin hong masira ang reputasyon nyo sa ibang tao. Napakasarap naman pakinggan na may babaeng concern sa akin. Naging mabait din po kasi kayo sa akin. Sinunod niyo ang hiling ko na itigil ang pamumutol ng mga kahoy dito sa kagubatan ng Sitio Pulang Lupa. Tama ka. Bigla ko na lamang naisip. Tumutulong ako para sa pag-aaral ng mga scholar ko. Pero sinisira ko naman ang kanilang kabundukan, kanilang kinabukasan. Ang inyong magiging tirahan sa inaharap. Kaya ngayon, wala nang mamumutol na kahoy dito sa inyo. Baka naman kahit dito sa balkonahin ninyo ay makiupo ako. Nangangali na kasi ang pa ako. Kung ayaw mo akong papusukin, sa tingin ko wala namang magagawi rito. Kayo lang naman ang may bahay dito eh. Simple lang ang bahay ninyo pero maganda at maayos. Siya nga pala, may dala akong regalo para sa'yo. Nako, hindi na ho sana kayo nag-abala. Eto, buksan mo. Nakakahiya ho. Sige na, buksan mo na. Halos lahat naman ng scholar ko ay merong ganyan. Mukhang mamahalin po ito ah. Naku Mayor, pasensya na ho, hindi ko po ito matatanggap. Sapat na ho sa akin ng tulungan niyo po ako sa pag-aaral. Bakit ayaw mo? Maganda yan at bagay na bagay sa'yo ang regalo na yan. Ayoko lang hong samantalahin ang kabaitan niyo. Ang scholarship nga, pinag-iisipan ko pa rin. Sa tingin ko kasi, may the best pang tao o mas meron pang karapat dapat na tulungan niyo. Huwag niyong ibuo sa akin ang lahat ng tulong na magagawa niyo pa sa iba. Maayos naman kaming namumuhay dito ng inay ko. Ano yun? Dumating na ang inay. Anong ginagawa mo sa anak ko? Nay! Wala siyang ginagawang masama sa akin, Nay. Mrs. Oring ang pangalan ko. Mrs. Oring, pinag-uusapan lang namin ng anak mo ang tungkol sa scholarship. Nang kayo lang dalawa, hindi nyo man lang hinintahin na dumating ako. Bakit ka pumasok sa balkonahe ng bahay namin? Pasensya na sa aking kapanghasal. Ipinakita ko lang ang aking interes na tulungan kayo. Tsaka isa pa, meron pala akong dala para sa inyo rin. Hindi ako tumatanggap ng suhol. Hindi ito panunukol. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Bilang mayor ng bayang ito, tungkulin kong tulungan ang mga mamamayan ko. Tungkulin ko rin tulungan na maiangat ang kabuhayan ng aking nasasakupan. Lalo na sa inyo na may potensyal na umangat sa buhay. Kung makapagtatapos ng pag-aaral ang anak mo. Pangalawang beses mo na yung pumunta rito. Hindi ako naniniwalang scholarship lang ang habol mo sa anak ko. Anong... Maraming nakakakilala sa iyo, Mayor. Kung sino talaga kayo. Tikom lang ang bibig ng mga nakakaalam ng baho ninyo. Mga paninira lang yun, Nay, ng mga tao sa kanya. Ngayon na nakaharap na natin si Mayor, siya na mismo ang lumapit sa atin. Bakit hindi natin pagbigyan ng pagmamagandang loob ni Mayor sa atin? Makaalis na kayo. Inay! Pasensya na sa hindi ko magandang pagpasok sa inyo. Ay, Mayor, pasensya na po kayo sa inasal ng nanay ko. Naiintindihan ko. Alam ko naman nung nakarang eleksyon kukonti lang bumuto sa akin dito at marahil nalaso na ng mga maling paratang sa akin. Umalis na kayo. Sige.
Pero iiwanan ko ang bagong cellphone. Naka-phone book dyan ang pangalan ko. May load na rin yan. Kung makapag-desisyon kayo, tawagan niyo lang ako. Pasensya na, misis. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon para sa anak niyo. At sa inyo na rin para maipakita ko ang kabutihan ng aking puso. Umalis ka na. Sige, alis na ako. Marami pa naman akong bibisitahing barangay ngayon para makapag-alok ng tulong. Hanggang sa muli nating pagkikita. Parang gusto ko siyang sakalin kanina. Habang nakikita ko siya, nananariwa sa aking alaala ang sinabi ng ate mo bago siya namatay. Kung paano siya binaboy ng mayor na yon. Mabuti na lang po't napigilan niyo, inay. Nilalaro ko lang naman siya. Nakita niyo naman kung paano siya umasta kanina. Parang asong naghahabol sa akin. Gustong gusto ko nang magkabilugan ng buwan. Para lalo nating maramdaman ang lakas ng ating kapangyarihan. Kasalanan ng demonyong yon kung bakit tayo nagkakaganito. Tayo na sana ang mga nilalang na piniling mamuhay ng mapayapa. Pero kinanti niya tayo. Pinatay niya ang ate mo. Pinaboy niya ang ate mo. Kaya hindi ako papayag na hindi makaganti sa demonyong yon. Magbabayad siya ng mahal. Magbabayad siya! Konting tiis na lang, inay. Malapit nang magkabilugan ng buwan. Hulog na siya sa ating bitag. Habang unti-unting nahuhulog sa bitag ng mag-ina ang manyakis na si Mayor Sancho, unti-unti namang nasisilayan na mag-ina ang kanilang tagumpay na makapagiganti sa mapagsamantalang si Mayor. Habang tumatagal, unti-unti na ring nararamdaman ng asawa ni Mayor ang kanyang pagkuhumaling sa ibang babae. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Paano naman ako matutulog? Wala sa tabi ko ang asawa ko. May importante akong inasikaso. Mas importante pa kaysa sa akin na asawa mo? Pagsisimula ka na naman pa. Hindi ako manhid, Sanjo. Hindi mo man aminin sa akin. Pero nararamdaman ko kung paano mo ako niloloko. Matagal na tayong nagsasama. Alam ko kung kailan mo ako niloloko at kung kailan hindi. At ngayon, ramdam na ramdam ko. Babae ang pinagkakaabalahan mo ngayon. Ang dumi ng utak mo. That is stimuli and response. 2 beses kang pabalik-balik sa sitio Pulang Lupa. Dala mo ang Mercedes mo na puno ng regalo at bulaklak. Pagtutroso lang ba talaga ang habol mo sa lugar na yun? O babae ang tinutroso mo doon? Nababaliw ka na naman. Sinong babae mo doon? Sinong binabalik-balikan mo sa sitio Pulang Lupa? Tumigil ka! Ikaw ang tumigil sa pambababae mo! Bakit hindi ka tumingin sa mga mata ko? Tapos sabihin mong wala kang kinahuhumaling ang babae doon. Sana lang, Sanjo, hindi ka makakuha ng aswang sa lugar na yon. Dahil kapag nakakuha ka ng babaeng aswang, matatapos ng maliligayang araw mo. Kung yan lang ang isasabat mo sa akin, hindi na sana ako umuwi rito. Porke ba ganito na ako ngayon? Ganito mo na rin ako kontratuhin. Porket pilay na ako at hindi na nakakalakad. Mabuti naman at alam mo. Ano pa bang silbi mo sa pagsasama natin? Ni hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Hindi ka makapagluto, hindi ka makagawa ng mga gawaing bahay. Kahit sa kama nakakawala ka ng gana, hindi mo maibigay ang biological needs ko. Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Naturingan ka pa naman ding mayor ng bayang ito, tapos ganyan mo ako tratuhin? Walang hiya ka! Makakuha ka sana ng aswang na tatapos ng kaligayahan mo nang matapos ng panlulokong ginagawa mo sa akin!
Ang sakit-sakit na ng mga ginagawa mo sa akin. Ang sakit-sakit din ng mga naririnig ko mula sa'yo. Napilay ka't inutil! Walang pakinabang! Yun naman talaga ang totoo tungkol sa'yo! Habang tumitindi ang galit ni Dahlia sa kanyang asawa, lalo namang tumitindi ang pagkahumaling ni Mayor kay Dina. Ang dalagang tila ba nagayuma siya sa ganda nito na hindi niya maiwan-iwan. Tipong kahit sarili niyang asawa, nagagawa niyang hamakin. Wala siyang kaalam-alam na ang paglapit niya sa dalawa, isang hakbang din ng paglapit niya sa kapahamakan. Sa kabila ng mga banta ng kanyang asawa, nasa Sitio Pulang Lupa ay pinamumugaran ng aswang. Patuloy pa ring bumabalik-balik si Mayor Sanjo sa Sitio Pulang Lupa. Dala ang mga mamahaling regalo para kay Dina at sa ina nito. Ano ito? Kontrata ng isang magandang apartment sa bayan. Full scholarship sa isang sikat na universidad sa syudad para sa anak mo. Anong kapalit nito? Gusto ko ang anak ninyo. Ano? Gusto ko maging espesyal ang anak mo para sa akin. Katulad ng ibang scholar mo. Iba ang anak mo. Nay, pumayag na kayo. Para naman sa atin to, oh. Tsaka, kung hindi ko tatanggapin ang inaalok niya, parang tinanggihan ko na rin ang magandang kinabukasang naghihintay sa atin. Habang buhay na lang tayong mananatili dito sa bundok. Kontento na kung anong meron dito. Sige, susubukan kong ipagkatiwala sa iyo ang anak ko. Inay! Ipagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pero tandaan mo, marangal ko siyang ipinagkakatiwala sa iyo. Huwag mo sanang sirain ang buhay ng anak ko. Dahil kapag nasirang buhay ng anak ko, ako mismong gaganti sa kawalang hiya ang ginawa mo sa anak ko. Inay! Hindi ako bulag sa katotohanan. Makakaasa ka. Hilingin niyo ang lahat ng nais ninyong hilingin sa akin. Gagawin ko ang lahat para lang mabago ang buhay ng anak mo. Patunayan mo sa amin na malinis ang pangalan mo, na hindi ka nga gumagawa ng kabalbalan sa mga scholar mo, na malinis nga ang intensyon mo sa kanya. Dahil masama akong magalit. Pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat. Mapatunayan lamang na malinis ang aking pangalan at hangarin sa anak ninyo. Hindi siya mapapahamak kapag ako ang kanyang kasama. Ginawa ang lahat ni Mayor Sancho. Makuha lamang ang loob ng ina ni Dina. Sa wakas, nagbunga rin ang pabalik-balik nito sa pamilya ni Dina. Matapos ang ilang linggong napagkasunduan nila, bumalik si Mayor Sancho sa Sitio Pulang Lupa upang formal na sunduin si Dina. Subalit, hiniling ni Uring na manatili pa sa kanila ang kanilang anak ng ilang linggo. Pagkatapos noon, ibibigay niya na ng lubusan ang kanyang anak. Iniwan niyang muli si Dina upang puntahan ang kanyang asawa. Nakita ko ang dalagang kinahuhumalingan mo. Sinundan mo ko? Nagawa mo pa akong sundan sa kabila ng kalagayan mo? May mga mata ko na nagmamasid. At kahit nandito ako sa bahay, may mga mata ko nakasunod sa inyo. Anak na! Paranoid ka na! Sino ang babaeng yun? Wala kang pakialam. Totoo nga. May kabit ka na naman. Kung mayroon, ano naman sa'yo? Meron kang asawa. Ano na lang ang tingin mo sa akin? Harap-harapan pa ang ginagawa mong pambabaliwala sa akin. Dahil lamang sa babae mo? Asawang inutil na walang silbi. Pilay at hindi makalakad. Ni sarili mong katawan hindi mo maayos. Nagsisisi nga ako kung bakit kita pinakasalan. Di hamak na mas matanda ka kesa sa akin. Kung alam ko lang na hindi mo ko mabibigyan ng anak, hindi sana kita pinakasalan. Demonyo ka!
Kapag hindi ako nakapagtiis sa'yo, malalaman ng buong bayan ang kabulukan mo. Nagmistulak kang anghel sa harapan ng mga tao. Akala mo, hindi makabasag ng pinggan? Pero demonyo ang totoo mong katauhan. At kapag nalaman nila kung paano mo ako tratuhin, tingnan ko lang kung mananalo ka pa ngayong eleksyon. Aray ko, nasasakal ako. At itong tatandaan mo, ha? Huwag na huwag mong sisirain ang pangalan ko sa mga tao. Dahil kapag nasira ako, kasiraan mo din yon. Kaya kung ano man ang nakikita mo sa akin, magsawalang kibukan na lamang para magkaayos tayo. Dahil kapag nawala ang lahat sa akin, mawawala din ako sa'yo. Naiintindihan mo, ha? Tinulak mo ko! May hangganan ng lahat ng sama ng loob na ibinibigay mo sa akin. Tandaan mo, pinagsama tayo ng Diyos. At bilang mag-asawa, iisang katawan na lang tayo. At kaya kung ano man ang sakit na ibinibigay mo sa akin, iyon din ang sakit na mararanasan mo balang araw. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na babalik din sa iyo ang lahat ng ginagawa mong ito. Ang dami mong kaartihan. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ko pinauwi ng maaga? Asawa pa rin kita. At kung ano man ang kasapitan mo, ako din ang unang-unang maaapektuhan. Alam mo naman pala eh. Pues manahimik ka na ngayon. Paano kung pamilya ng aswang ang isa sa mga scholar na ipinapatay mo? Paano kung ginagawa lang nila ito para mahulog ang loob mo sa kanila? Pero ang dulo nito, nais ka lang paghigantihan. Matagal nang nangyari yun. 5 taon na ang nakararaan. Alam kong walang pamilya ang babaeng yun. Sanjo, tigilan mo na ang pambababae mo. Dahil walang kasalanang hindi pinagbabayaran sa mundong ito. Bawat kasalanan ay merong katumbas na kaparusahan. Kaya kung pwede, layuan mo na siya. Matapos ang matinding pagtatalo ni Dalia at Sancho, mas lalong tumindi ang obsession ni Sandro kay Dina. Hindi lang scholarship ang nais nitong gawin, kundi maangkin ang babae, anuman ang mangyari. Napansin mo ba kung gaano kaganda ng babaeng si Dina? Sobrang ganda po, Mayor. Hindi sapat ang ganda para i-describe ang kanyang itsura. Para sa akin, perpekto ang ganda niya. Kung pwede nga lang mag-asawang muli gagawin ko. Kung sa kanya naman ako liligaya. Hindi po ba kayo naawa kay Madam? Mahal na mahal kayo ng asawa niyo. Sir, bitiwan niyo ako. Umami ka. Ikaw ba ang nagsabi sa kanya tungkol kay Dina? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Alam na alam ng asawa ko ang tungkol kay Dina. Samantalang hindi ko naman sinasabi sa kanya. Hindi naman siya nakalalabas ang bahay. Umaming ka. Ikaw bang tinutukoy ng asawa ko na mata niya kapag wala ako? Wala ho akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko magagawang traidorin kayo. Isa lamang ho pinaglilingkuran ko. Sa inyo lamang katapatan ko, Mayor. Mabuti naman kung ganon. Huwag na huwag kong malalaman na sa'yo nang gagaling ang impormasyon na nakarating sa asawa ko. Nag-away kami kanina dahil sa makating dila na nagpaabot sa kanya ng mga nangyayari. Maniwala ho kayo sa akin, Mayor. Hindi ho talaga ako. Siguraduhin mo lang. Alam mo naman masama akong magalit. Bakit po pala kakaiba ang trato niyo sa babaeng yun kesa sa mga babae ninyong iba?
may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung nakahuman niya ba ako. Pero totoo naman ang ganda niya, di ba? Siya ang tipo ng babaeng pagpapantasyahan ng mga kalalakihan. Abnormal na lalaki lang ang hindi magkakagusto sa kanya. Ang mata niya, ang balat niya na parang ang sarap lamutakin. Oh. Hindi ba kayo natatakot, Mayor? O saan naman ako matatakot? Alam mong walang babaeng tumanggi sa akin. Lahat ng babae nakukuha ko. At nasisiguro ko, hindi ako papayag na hindi makuha ang Dina na yun. Ilang araw na lang ang ibinigay nilang palugit. Pagkatapos noon, papayagan niya nang sumama sa akin si Dina. Ang babae kinababaliwang ko. Dina. Habang naghihintay si Sanjo sa araw ng pagpapahintulot ng ina ni Dina na tuluyan na itong sumama sa kanya, nagpa siya itong dalawin ang kanyang kasalukuyang kabeta na si Brenda, isang dating scholar na naging kalaguyo niya sa loob ng 6 na buwan. Hindi ka man lang nagsabi na darating ka. Kailangan ko ba magpaalam Rest house ko ito. Hindi naman. Nagulat lang ako. Mabuti rito kaysa sa bahay. Araw-araw kong nililinis para sa iyo. Mabuti naman kung gano'n Alam mo naman sa lahat ng babaeng ayoko yung marumi sa paligid. Yung babaeng burara. Kailan mo ba ako papayagang umuwi sa amin? Bakit mo iniisip ng buhay? Maayos ang bahay mo sa rest house ko. Naibibigay ko naman sa iyo ang lahat ng gusto mo. Kulang pa ba ang lahat ng yun? Pero taliwas ito sa napagkasunduan natin. Ang sabi mo, pag-aaralin mo ko. Pero hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako rito. Hindi ko magawang makaalis dahil may mga bantay. Nagrereklamo ka ba? Bakit hindi? Iniiwan mo ako rito mag-isa. Para akong presonero dito. Maganda naman ang buhay mo. May mga bantay ka. Oo nga. Meron akong bubong, pagkain, damit. Pero wala akong kalayaan. Bawal akong lumabas, bawal makipag-usap sa ibang tao. Para sa protection mo yan. Marami nang nakakaalam ng relasyon natin. Kaya mabuti kung dumito ka muna. Para kahit papano, kapag kailangan kita magagawa kung gusto ko. Proteksyon? O para hindi malaman ng iba na may kabit ka? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman dating ganyan magsalita. Hoy, baka nakakalimutan mo kung ano ka sa buhay ko. May asawa pa rin ako. At siya pa rin ang mahalaga sa buhay ko. Ikaw, parausan lamang kita kapag kailangan ko. Kapag hindi ako ginaganaan sa asawa ko. Walang hiya ka? Sabi ko na nga ba matutulad lang ako sa mga babaeng ginawa mong parausan. May iba ka na naman Nakakuha ka na naman ng babaeng masigit sa akin, kaya ganyan mo ako tratuhin? Huwag kang umasa na parang asawa kita. Tandaan mo, kabit lamang kita, kaya matuto kang lumugar. Kilala mo naman siguro ako, hindi ba? Kung anong ginagawa ko sa mga babae kapag naiinis ako. Ang sabi mo, mahal mo ko. Tapos ngayon, basta mo na lang akong ibabasura. Dahil may iba ka na naman. Ganun ang ginawa mo sa nauna sa akin, di ba? Basta mo na lang siyang pinasura. At ngayon, ginagawa mo na rin sa akin. Ang sabi mo, mahal mo ko. Noon yon! Pero ngayon hindi na. Pagkatapos mo akong gamitin, itatapon mo na lang ng basta-basta. Hindi ako papayag. Sinong babaeng ipinagpalit mo sa akin? Sino? Tumigil ka! Hindi ako titigil. Ibubunyag ko sa media ang lahat ng kasamaan mo. Subukan mong gawin yan kung ayaw mong matulad sa mga babaeng pinatay ko. Wala pang umalaban sa akin na pinaligtas ko. Kaya kung gusto mong mabuhay ng matagal, itiko mo yung bibig mo. Ha? Ipinapatay mong babaeng nauna sa akin. Oh!
At hindi ako mangingiming itulad ka sa kanila kung mag-aasa kang katulad nila. Napakawalang hiya mo! Tumigil ka! Tumigil ka! Timonyo ka! Timonyo! Tino! Anong gagawin mo? Panahon na para i-dispatcha ka! Kumikilos kang katulad ng mga naunang koleksyon ko. Hindi ko nahihintayin pang makagawa ka ng paraan para ipahiya ako sa mga tao. Ngayon, matitikman mo kung gaano ako kalapit. Tino! Bilisan mo! Galit na galit si Mayor sa huli niyang kabit na si Brenda. Ganon din ang babae. Alam niyang ididespatcha na siya ni Mayor. Kaya bago pa man dumating ang mga tauhan nito, nagtangka na itong tumakas. Pero dahil malawak ang lugar ng private resort ni Mayor, hindi kaagad ito nakatakas. Naabutan ito ng mga tauhan ni Mayor at itinali sa isang silid. Nakatali na ba? Opo, Mayor. Hindi na po siya makakawala doon. Ayos. Nagsisimula na siyang kalabanin ako. Hindi ko papayagang lumaki ang sungay niya at ako ang suwagi niya. Wala siyang pinagkaiba sa nauna kong babae. Ano pong plano niyo sa kanya? Tino, Mayor, gusto mo siya hindi pa? Ako? Kung ayaw mo, ibibigay ko siya sa iba sa mga kasama mo. Mayor, ayos lang ho sa inyo. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Kapag nagsawa ako sa isang babae, ididispatcha ko na para hindi na maging pabigat sa akin. Ikaw nang bahala sa kanya. Tulad ng dating gawi. Pagsawaan niya ang babaeng yan para makita niya kung gaano ako kademonyo. Ako, ang mayor ng San Sebastian, makapangyarihan at walang makatatalo sa akin! Mayor, Hindi ko na siya kailangan. May bago na akong babae. Si Dina. Iba siya. Ang amoy niya iba kay Brenda. Hindi katulad ng mga ordinaryong babaeng nakuha ko. Ipagagahasa ko siya sa mga tauhan natin para malaman niya kung sino ang tunay na magkapangyarihan. Tapos itatapon mo siya sa malayo. Siguraduhin mong hindi na siya mabubuhay sa pagtatapunan mo sa kanya. Mayor, tumatanggi ka ba? hindi po sa ganun, Mayor. Alam niyo naman po na gustong-gusto ko si Brenda noon pa. Pues, ibibigay ko na siya sa'yo. Pero siguraduhin niyo na madedespatcha niyo siya pagkatapos niyong pagsawaan. Dahil kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Tino at ang mga kasamahan nila. Palibas ay batak sa droga bago gawin ang kahalayan sa babaeng si Brenda. Kung gaano kasadista si Mayor, ganun din ang kanyang mga tauhan. Tino, tulungan mo ko. Gusto kong makatakas dito. Hindi ko magagawa yan. Bakit? Akala ko ba kaibigan kita? Matutulungan mo ko. Pero ibang usapin ito. Kung si Mayor ang may utos sa akin, wala akong magagawa. Ano pa bang balak niya? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa akin? Ginamit niya na ako tapos itatapon na lang. Pasensya na. Anong utos niya? Papatayin niya na ba ako? Gaya ng ginawa niya sa ibang babae niya. Hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Maganda pa rin kahit umiiyak. Aba, regalo pala ito ni Mayor sa atin, di ba? Huwag kayong lalapit. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Regalo ko raw sa amin. Kaya nga pagsasawaan ka namin ngayon. Bago ka ma-dispatcha. Anong ibig sabihin nito? Tino, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Tino! Pasensya na.
Ano ba? Gusto mo? Bitiwan niyo ako. Wag! Huwag niyong gagawin sa akin to. Huwag ka naman laban. Ano ka naman masasaktan? Tulong! May nakaririnig ba sa akin? Tulong! Bakit ito ginagawa? Ano bang kasalanan ko? Wala ka naman talagang kasalanan. Sadyang ganyan lamang talaga si Mayor. Paglalawayin ka muna namin. Tapos, kapag nagsawa na kami, ipapatapon ka na. Tino, nakikiusap ako. Tulungan mo akong makatakas. Pagkatapos nito sa'yo na ako uuwi. Tino. Kung kailan pinagsawaan ka na ni Mayor, kung nakinig ka lang sana sa akin noon, kung sinagot mo sana ako noon, nung nanliligaw pa lang ako. Sana, hindi ka na pinag-interesa ni Mayor. Pero dahil mataas din ang lipat mo, mas pinili mo si Mayor. Dahil akala mo, langit ang ibibigay niya. Kaya pasensya ka. Dahil ang langit sa piling niya, pansamantala lang. Tino, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na ganito siya kademonyo, sana ikaw na lang ang pinili ko noon. Kung may konting awa pa sa puso mo, tulungan mo ako. Alam kong hindi mo gusto to, nakikita ko sa mga mata mo. Hindi ko magagawa. Bakit hindi? Kaya ba ng konsensya mo na mangyari sa akin to? Nagawin sa akin ang kababuyang ito? Tao ako, Tino. Hindi ako hayop. Tama ng maligo-ligo. Simulan na natin ang seremon. Hindi, pakiusap. Pakiusap, huwag niyong gawin sa akin to. Tanggalin natin ang damit. Patakasin niyo na lang ako. Pangako, magpapakalayo-layo na lang ako. Hindi ako magsusumbong. Basta palayain niyo na ako. Ang dami ko sinasabi. Hawakan mo mabuti ito matapos sa ito. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko kayang panoorin ito. Teka, saan ka pupunta? Utos si Mayor, patayin mo kami. Kaya nga, natulungan na natin to. Babalik na lang ako mamaya. Tino, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Tino! Wala na nakakatulong sa'yo ngayon. Mga hayop kayo! Simulan natin. Hawakan mo mabuti ito. Mauuna. Magbabayad siya. Ganda talaga. Magbabayad si Sancho sa ginawa niyang ito. Hindi ako ang una at hindi ako ang huli. Kapag natapos ako sa'yo, wala ka na magagawa. Hindi. Kaya huwag ka na magsalita pa. Ang ganda mo. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sa lahat ng babae. Hindi ito matatapos. Hindi! Ang ingay-ingay. Nangyari nga ang karumaldumal sa buhay ni Brenda, na kaibigan ni Dina. Wala namang kaalam-alam si Dina sa sinapit ng kanyang kaibigan. May lahi ding aswang si Brenda, ngunit dahil mas pinili ng kanilang pamilya na mamuhay ng normal, hindi na naituro pa sa kanya kung paano gagawin na lumabas ang tunay nitong anyo bilang aswang. Kaya nangyari ang karumal-dumal na kahalayan sa kanya. Kaya na mga oras na yun, patuloy na nagmamakaawa si Brenda. Pero dahil sabog sa mga ipinagbabawal na gamot ang mga tauhan ni Mayor, tila ba hayok na hayok ito na maangkin ang katawan ng dalaga. Wala ring nagawa si Tino. Bagamat inuusig siya ng kanyang konsensya, wala na siyang nagawa sa takot na baka mapatay din siya ni Mayor. Matapos gawin ang kahalayan, inihanda na ng mga tauhan ni Mayor ang sako. Isinilid ang katawan ni Brenda upang itapon sa basurahan. Hindi na rin kinaya ng mga tauhan ni Mayor na barilin pa ang babae. Isinilid na lamang ito sa sako. Isinakay nila sa truck at dinala sa malayong lugar. Dito na lang natin itapon.
Sigurado ka ba dito? Di ba masyadong malapit sa daan? Wala lang dumadaan dito. Lalo na sa ganitong oras. Tsaka mabaho dito, kaya wala nang lalapit dito. Tama. Dito malapit sa ilog. Ikaw naman kasi. Sinabi na ni Mayor bakit di mo pa pinahirapan ng todo si Brenda? Baka mo siya pinatay. Ayaw mo ba nga makinabang muna tayo? Tumahimik kayo! Hindi ba kayo naawa sa kanya? Paano kung sa pamilya nyo rin mangyari yon? Nakakaya ba ng konsensya nyo? Bailin mo na! Wag na. Labis-labis na ang ginawa nyo sa kanya. Huwag nyo nang dagdagan ang kasalanan natin. Huwag mo sabihin ako konsensya ka. Bakit kayo? Hindi. Itapon na natin. Baka may makakita pa eh. Kailangan kong makita at matiyak. Buhay pa siya. Ilalagay ko ang cellphone kung di kaypad. Alam kong malakas ka pa. Gawin mo ang lahat para makaligtas ka, Brenda. Ito lang ang tanging magagawa ko para sa'yo. Sana makaligtas ka. Hoy! Tama na yan! Huwag mo nang tingnan! Sige. Ayun, aanurin na rin niya ng ilog. Siguradong hindi na yan mabubuhay. Katawan pa lang ni Brenda, puro sugat na. Lalo pa, nakasako pa. Tara na, tapos na tayo rito. Tino, halika na. Ano pang hinihintay mo dyan? Hayaan mo na siya. Patawad. Patawad, Brenda. Wala na rin ako nagawa. Ako rin ang papatay ni Mayor. Kung hindi ko gagawin ang utos niya. Kung ako na lang sanang pinili mo. Hindi sana nangyari ito sa'yo. Sana makaligtas ka. Sana. Paalam, Brenda. Paalam. Nang makaalis na ang mga tauhan ni Mayor, unti-unti nang lumulubog ang katawan ni Brenda sa ilog. Narinig nito ang mga sinabi ni Tino. Naramdaman niyang mahal pa rin siya ng binata. Wala lang siya magawa dahil hawak ito sa liig ni Mayor. Naramdaman niya rin kung paano ilagay sa kamay niya ang isang cellphone na magagamit niya para makahingi ng tulong. Kaya't pinilit itong makaahon mula sa mabaho at maruming ilog na halos hindi na umaagos ang tubig. Mahina pa ang kapangyarihan mo bilang aswang. Kaya natatakot akong payagan kitang sumama agad sa kanya. Malagkit ang titig niya sa iyo. Kaya ramdam ko na hindi lang pagtulong ang nais niyang gawin. Higit sa lahat, nais kanyang makuha. Ganon din ang ginawa niya kay ate. Oo, ganun ang ginawa niya sa ate mo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Kailangang maituro ko sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihan ng aswang nang hindi ka mapahamak. Nang sa huli magtagumpay pa rin tayo. Kung marami na siyang pinatay, panahon na para tapusin ang buhay niya. Ilan na kayang babaeng ipinapatay niya? Hindi ko mabilang. Marami nang pinatay ang mayor na yon. Sa tuwing malalaman ang kanyang kabulukang ginagawa, kapag nakuha niya na ang gusto niya at nagsawa na, iniiwan niya lang. At kapag kumanta ang biktima niya o nagtangkang magsumbong ng kabulukan niya. Kaya naman hindi tayo pwedeng magkamali, Inay. Gaya ng sinabi niyo. Ito na ang pagkakataon nila para makaganti sa manyakis na mayor. Kapag naibalik na ang lakas natin bilang aswang, hindi tayo papayag na hindi siya magbayad sa kasalanan niya. Malapit na. Ramdam ko na ang lakas. Nararamdaman mo na rin ba, Inay? Oo, anak. Papalapit na ang kabilugan ng buwan.
Sino kaya to? Ganitong oras? Sagutin mo, baka si Mayor. Hello? Sino to? Brenda? Ah, mabuti naman at nasa ulo mo pang number ko. Anong nangyari sa'yo? At bakit ganyan ang tunog ng boses mo? Pinagahasa ako sa mga tauhan ni Mayor. Pagkatapos, pinatapon niya ako sa ilog. Inakala nilang patay na ako. Nasaan ka? Sa lumang tambakan ng basura ng bayan. Sige, pupunta kami ni nanay. Magsasama din kami ng iba para matulungan ka. Bilisan niyo, hindi ko na kaya. Sige, pupunta kami dyan. Ngayon din. Ah, Nay, si Brenda, kaibigan ko noon. Kaya pala bigla siyang nawala. Kaya pala wala na siyang kontak. Maaaring isa rin siya sa natipuhan, Mayor. Tayo na, inay. Tulungan natin siya. Matapos ang tawag mula kay Brenda, hindi na nagpapigil pa si Dina at ang kanyang ina. Agad nilang tinawag si Rigor, isang mangangaso sa bundok na malapit sa ilog, upang tulungan silang hanapin ang kaibigan. Sinuyod nila ang gilid ng ilog kung saan posibleng napadpad ang katawan ni Brenda. Nandito ang katawan niya! Nasaan? Dahan-dahan lang, anak. Buhay pa siya. Nararamdaman ko pa ang tibok ng pulso niya. Brenda! Wala siyang malay. Tulungan niyo akong buhatin siya para maisakay sa akin tricycle. Pinagtulungan nilang buhatin ang walang malay na si Brenda. Dinala sa bahay ni Dina upang gamutin. Ilang minuto rin ang biyahe nila bago makarating sa bahay nila. Pagkatapos noon, ilang oras din ang lumipas, patuloy na inaalagaan ni Dina at Uring si Brenda. Ginamot nila ang mga sugat nito gamit ang mga halamang gamot na kanilang nakita sa kagubatan. Kinahapunan, unti-unti nang bumabalik ang malay ni Brenda. Nasaan ako? Brenda, nagkamalay ka na. Tina, ikaw nga ba yan? Salamat at tinulungan niyo ako. Kasama ko si inay at si Rigor. Sila ang tumulong sa akin na hanapin ka. Huwag kang masyadong gumalaw. Malubha pa ang mga sugat mo. Si Mayor Sancho. Anong ginawa niya sa'yo? Kinuha niya ako. Isa ako sa mga scholar niya noon. Pinangakuan niya ako na pag-aaralin niya ako. Kaya ka ba biglang nawala? At hindi na kumontak sa amin? Oo, 2 taon na. Pero hindi niya ako pinag-aral. Sa halip, ginawa niya akong kabit. Ang walang hiya. Pinatiri niya ako sa pribadong resort niya. Pinakain, binihisan. Pero hindi ako pinalaya. Hindi niya ako pinapayagang umuwi sa pamilya ko. Katulad ng ginawa niya sa atin ni Dina. Isa rin siya sa mga biktima ni Mayor. Oo, pinatay din siya ni Mayor. Ikaw, paano umabot sa puntong ipapatay ka? Nagalit siya kahapon dahil nalaman kong may bago siyang natitipuhan. Ganun ang ginawa niya sa babaeng nauna sa akin. Pinapatay niya nang makatagpo ito ng bago. Ako? Ikaw? Oo. Pinangakuan niya ako ng pag-aaral. Tirahan. Lahat-lahat. Huwag kang pupunta. Ganyan din ang sinabi niya sa akin. Sa lahat ng babae niya, gagawin niya rin sa iyo ang ginawa niya sa akin. Napakarami niya ng kinawawang babae. At karamihan, mga batang-bata pa. Pinupilya siya. Mahilig sa mas bata sa kanya. Nang malaman kong may bago na siya, nagalit ako.
Pagkatapos, pinapatay niya na ako. Pinahirapan ako ng mga tauhan niya. Hindi lang pinahirapan. Pinagahasa niya ako sa mga tauhan niya. Tapos, itinapon ako sa ilog. Madam Uring, panahon na para tuldukan ang kasamaan niya. Oo, Rigor. Panahon na para gamitin natin ang natutulog nating kapangyarihan bilang aswang. Malaking pagkakamali na nabuhay siya. Minsan ko na rin tinalikuran ng pagiging aswang. Pero dahil sa kahiyupang ginawa niya sa akin, mapipilitan din akong yakapin muli ang pagiging aswang. Walang kapatawaran ang ginawa niyang ito. Una ang ate ko. Tapos marami pang ibang babae. At ngayon, ikaw na kaibigan ko. Subalit, kailangan nating maging handa sa kalalabasan ng gagawin natin. Kapag nabuhay muli ang kapangyarihan ng pagiging aswang sa katawan natin, maraming pagkakataon na makalilimot tayo sa ating mga sarili. Hindi natin malalaman ang gagawin natin kapag nalukuban na tayo ng kapangyarihan nito. Marami nang nangyari. Marami nang nabiktima. Para sa ate ko, para sa iyo, Brenda, handa akong yakapin ang pagiging aswang. Kung hindi ko to gagawin, marami pang mapapahamak ang mayor na yan. Bukas, darating si Mayor dito at doon natin siya haharapin. Hindi, delikado siya. Marami siyang tauhan. May mga baril sila. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol doon. Mapapanagot natin ang mayor na yan sa lahat ng kasalanan niya. Ngayong gabi, ngayong kabilugan ng buwan, isasagawa natin ang ritual upang mabuhay muli ang dugo ng aswang na nananalaytay sa ating mga katawan. Para magamit natin. Para pabagsakin ang ganid sa laman na si Mayor. Kinagabihan na habang nagpapahinga si Brenda sa matindi nitong tinamong sugata dahil sa ginawa ng mga tauhan ni Mayor. Nagtungo ang mag-ina sa malapit sa gubata kung saan naroroon ang puno ng balete upang isagawa nila ang kanilang ritual. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw. Bit-bit ang mga kailangan para sa gagawin nilang ritual. Para lumabas ang kapangyarihan ng pagiging aswang, handang-handa na si Dina na magpasailalim sa ritual ng kanyang ina. Dito tayo, anak. Panahon na para palakasin ang kapangyarihan mo. Nakahanda na ako, inay. Para sa hustisya, sa sinapit ni ate, sa kamay ng demonyong si Mayor Sanjo. Kailangan mo ng sapat na lakas para matalo mo si Mayor at ang mga tauhan niya. Kailangan mo ng dugo ng isang tunay na aswang. Handa na ho ako, inay. Sa ilalim ng ganap na buwan, hinihiling kong kapangyarihan ng aming lahi. Ang dugong dumadaloy sa aking ugat ay ipapatong ko sa aking anak. Nay, bakit kailangan niyong sugatan ang inyong kamay? Huwag ka nang magtanong kung ano man ang gagawin ko. Sumunod ka lang para matawag natin ang kapangyarihan ng aswang na dapat mong taglayin. Opo. Ang kapangyarihang ipinasa sa akin ng aking ina at ng ina niya bago pa siya. Ngayon ay ipapasa ko sa iyo. Inumin mo, anak. Tanggapin mo ang lakas ng mga ninuno natin. Ang kapangyarihan ng mga aswang na nauna pa sa atin. Kasama mo sila sa iyong paghihiganti.
Nay, nararamdaman ko parang nilalason ng buong katawan ko. Normal lang yan. Tinatanggap ng katawan mo ang lakas. Isang huling hakbang. Kailangan nating paghaluin ang ating dugo sa katas ng balete. Ang katas ng punong balete na kinuha sa kabilugan ng buwan. Pinakamakapangyarihan. Dito nananahan ang mga kaluluwa ng ating ninuno. Paghahaluin natin ang ating dugo rito, anak. Ang lakas ng dugo ng mga aswang. Kapag pinagsama, walang makapipigil. Nay, parang iba na ang pakiramdam ko. Tumigala ka. Tingnan mo ang liwanag ng buwan. Damhin mo ang kapangyarihan ng aswang. Nagdidiwang ang mga asong gubat. Kasama natin silang nagbubunyi. Taglay mo na ang kapangyarihan ng aswang. Oy, Nay. Ang ganda niya. Ang liwanag sa aking paningin. Namumula-mula ang kulay ng buwan. Yan ang sinyalis na nasa buong katawan mo na ang kapangyarihan ng ating angkan. Ang kulay pulang liwanag na buwan na nakikita mo. Ang simbolo ng nagpupuyos mong damdamin para ihatol ang karampatang parusa sa pumatay sa kapatid mo. Buhay ang inutang niya. Buhay din na. Hindi yan ang gusto kong mangyari. Nay! Gusto kong habang buhay niyang damhin ang sakit ng ginawa niya. Gusto kong alisin mo ang kanyang kaligayahan. Kung ang kamay niyang nagiging sanhi ng kanyang pagkakasala, putulin ito. Kung matang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo ito nang hindi na makapambiktima pa ng iba. Parang gusto ko siyang tapusin. Hayaan mong maramdaman ng buong buhay niya ang sakit na ipinaranas niya sa mga biktima niya. Putulin mo lang ang dapat putulin. At ako, gagawa ako ng sumpa sa kanya para habang buhay siyang kamuhian ng mga tao, maging sa sarili niya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Mag-iingat ka, anak, sa demonyong yon. Mas malakas ka na ngayon kaysa tao. Pero hindi pa sapat ang lakas mo para talunin siya mag-isa. Naintindihan ko, Inay. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Lagi lang akong nakasunod sa iyo. Hindi niya malalaman hanggang huli. Oras na para maghiganti. Para sa ate mo. Para kay Brenda. At para sa lahat ng kababaihan na inabuso niya. Ng mga oras na yun, nakaramdam si Dina ng bagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Pero ang kanyang itsura, napakaganda pa rin. Lalong tumingkad ang kaakit-akit niyang ganda. Hindi siya katulad ng mga tipikal na aswang na nagpapalit ng anyo kapag nagiging aswang. Bagkus, lalo pa siyang naging kaakit-akit na siguradong magugustuhan siya ni Mayor. Kinabukasan, tumupad sa kanyang pangako si Mayor Sancho. Sinundo si Dina mula sa sitio Pulang Lupa. Walang nakakaalam na bago man siya dumating, nagawa na ng ina ni Dina ang kanyang ritual na nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa kanyang paghihiganti. Nandito na tayo. Saan tayo? Anong lugar ito? Sa aking pribadong resort. Bakit dito mo ako dinala sa resort? Akala ko ba sa bayan dahil pag-aaralin mo ko? Gusto ko munang ipakita sa'yo
ang lugar na pwedeng maging iyo kung papayag ka sa gusto ko. Mayor, ramdam na kita noon pa mang pabalik-balik ka sa amin noong isang buwan. Ibig bang sabihin ito? Gusto rin kita. Oh, totoo ba? Oo, Mayor. Matagal na. Kaya nga, hindi na ako nagdalawang isip na sumama sa'yo dito. Oh, ang isang napakagandang katulad mo ay nakakagusto rin sa isang katulad ko. Inihanda ko ng sarili ko na maging isa sa mga koleksyon mo. Oh, hindi kita koleksyon. Gusto talaga kita. Kakaiba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Kung pwede nga lang pakasalan kita, mag-asawa ako muli, gagawin ko. Bakit? Gustong-gusto mo ng mga batang katulad ko, Mayor. Dahil siyempre, mabango at sariwa kesa sa mga matatanda na. Sa akin na ang buong-buong mo. Sige, sabihin mo. Gusto kong makilala ka ng lubusan. Alam kong tototohanin mo ang sinabi mo na papatunayan mo sa akin na hindi ka katulad ng mga sinasabi nilang isa kang demonyo, mapagsamantala. Mabuti kang tao, diba? Gusto kong maging tapat ka sa akin. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin, Mayor. Walang kamalay-malay si Mayor Sancho na unti-unti na siyang ginagamitan ng itim na kapangyarihan ni Dina at napasusunod na ito sa kanya. Sa mga sandaling yun, lalo naman siyang nakaramdam ng matinding pagnanasa sa babae. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unti nang inihahanda ni Dina ang kanyang paghihiganti sa lalaking kaharap niya na patay sa kanya. Matapos ang maikling pag-uusap, dinala ni Mayor Sancho si Dina sa isang kwarto. Pagbukas ng pinto, nakita ni Dina ang mga larawan ng mga batang-batang babae na nakapaskil sa dingding. Eto, pwede mo rin ito maging kwarto. Ang daming larawan ng mga babae. Puro mga bata. At parang mga senior high lang lahat. Pedophilia nga siya. Lahat yan mga scholar ko. Inilagay ko lang dyan para hindi ko makalimutan ang task ko sa kanila na kailangan kong paglaanan ng pondo ang kanilang pag-aaral. Sinong babaeng ito? Isang ambisyosang babae. Inakit ako tapos binakmil ako. Inamin ko na tukso ako sa kanya. Nagkasala ako sa asawa ko dahil inakit ako ng babaeng yan. Ang kapal na mukha. Larawan ni Brenda. Hindi ko sasabihin sa kanya na kaibigan ko ang babaeng nasa litratong ito. Nasa na siya ngayon, Mayor? Wala na. Bigla na lamang nawala. Naglayas nung nagalit ako. Normal lang naman siguro na magalit ako, hindi ba? Siya naman yung gumawa ng kasalanan. Hindi ka lang pedophilia. Sinungaling ka pa. Umalis na tayo rito. Mayor, gusto kong ilagay mo ang larawan ko dito. Kasunod ng babaeng ito. Hindi maaari. Hindi ka nababagay dyan. Ilalagay kita sa itaas dahil espesyal ka sa akin. Tingnan mo ang mga itsura nila. Litaw na litaw ang kagandahan mo sa kanila. Ibang-iba ka. Mukhang mainit. Parang gusto ko maligo ngayon. Sige na, Mayor. Type mong maligo ako init na init ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagnanasa ko sa babaeng ito. Bakit ba nakakabaliw ka? Ang katawan ng babaeng ito. Na mag-isa na si Dina sa kwarto, dahan-dahan niyang pinagmasdan ang mga larawan habang naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ilang sandali pa ang nakalipas, bumalik si Dina sa kwarto matapos maligo. Sinalubong siya ng tingin ni Mayor Sancho na punong-puno ng pagnanasa.
Ang ganda talaga. Walang lalaking hindi maaakit sa kagandahan mo. Salamat, Mayor. Alika, lumapit ka sa akin. Oops, hindi pa. Bakit? Akala ko ba gusto mo rin ako? Mangyayari lang yun kung hahanapin mo ang babaeng nasa larawan. Si Brenda? Oo, gusto ko siyang makita. Naiinis na ako. Alam ko pinapatay ko na siya. Paano ko siya hanapin? Bakit? Hindi mo ba alam kung nasan siya? Di ba sinabi ko na sa'yo? Umalis na siya at naglayas. Magkakasundo tayo kung magiging mabait ka. At kapag nakaharap ko na ang babaeng yan, buong-buo mo akong maaangkin. Iyong-iyo ako. Ano bang gusto mo? Sa lahat ng ayoko, iyong mamamatay tao. Nauunawaan ko kung may pagkamahilig ka. Pero kung mamamatay tao, kasusuklaman kita. Hindi ako pumapatay ng tao. Paano ko naman gagawin yun? Alam mo namang tumutulong ako sa kanila. Maaring pumapatay ako, pero sa sarap. Sigurado ka? Bakit mo ba naitatanong yan? Gusto ko lang malaman kung sino ka ba talaga. Alalahanin mo. Pagkatapos naman ito ay magiging iyo ako ng panghabang buhay. Payag ako. Kahit na may asawa ka pa, hindi ako mag-iiskandalo. Sa mga nangyayari kay Sanjo, hindi niya namamalayan na halos sunod-sunuran na siya sa babae. Sinusunod na lamang nito ang gusto ng babae kahit hindi na siya nag-iisip. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Dina, lumabas ito para puntahan ang kanyang mga tauhan upang pagbilinan na hanapin ang babaeng ipinahanap ni Dina. Ano? Nasaan ang katawan ni Brenda? Mayor, itinapon namin sa ilog ang katawan nung gabi na yun. Kung hahanapin natin siya doon, baka kung may makapansin sa atin, pagdudaan pa kami. Wala nang maraming reklamo. Kung patay ng babaeng yun, kailangang malaman ng media na patay na siya. Kaya gumawa kayo ng paraan para mapansin ang bangkay ng babaeng yun. Pero Mayor, itinapon namin siya sa ilog dahil sa utos ninyo. Hindi ba mas delikado kung gagawa tayo ng bagay na pwede tayong pagdudahan ng mga tao, lalo na ng mga alagad ng batas? Kailangan makita ang bangkay niya. Paano natin gagawin yun? Inaanod na yun sa tubig. Hindi ko alam. Basta gumawa ka ng paraan. Mayor, delikado ho. Puputok ang balit at mapapahamak tayong lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko makita ang katawan niya ngayon din. Bakit bigla niyo siya kinailangan? Wala kang pakialam. Basta gawin mo ang lahat ng paraan, mahanap lamang ang bangkay niya. Sige po sir, susubukan po namin. Sa isip ni Sancho, kung hindi matutupad ang hiling ni Dina, baka hindi niya makamit ang kanyang pagnanasa. Hindi niya alam na sa bawat segundong lumilipas, unti-unti nang napapalapit ang sarili niya sa kapamakan. Bago umalis si Tino para hanapin ang katawan ni Brenda, nanatili silang tahimik sa loob ng kotse. Nagsimulang magtaka si Sanjo sa mga nangyayari sa kanya. Teka nga sandali. Napansin ko parang umiikot na lang ang buhay ko sa babae na yun. Parang hindi na ako nag-iisip ng posibleng mangyari. Kapag gumawa nga talaga kami ng ingay, makikita ng mga tao ang bangkay ni Brenda. Mayor, ano bang sinabi ko sa'yo kanina? pinapahanap niyo ang bangkay ni Brenda. Wala na kayong pakialam kahit anong mangyari. Basta mahanap lamang ang bangkay ni Brenda. Bakit ho bigla na lamang kayo nagdesisyon na ipahanap ito? Naisip niyo ba na mas delikado kami? Dahil kami ang gagawa nun? Parang naloko ako.
Sino pong nangloko sa inyo? Sa resort. Pero Mayor, akala ko ba? Sa resort. Naisahan ako ng babae na yun. Naging uto-uto ako ng babaeng yun. Mayor, naiintindihan ko po ang... Tila may kung ano sa kanya na parang hindi ko maiwasan. Nasundin ang kanya mga inuutos. Nasaan siya ngayon? O kailangan may mangyari sa amin ngayong gabi. Kung hindi siya papayag sa gusto ko, itutulad ko siya sa mga babaeng naging biktima ko. Sige po, Mayor. Iatid ko muna kayo sa resort. Pagkatapos, aalis din kaagad ako para hanapin ang katawan ni Brenda. Sigurado ako, nilalapan ng mga isda sa ilog ang katawan nun. Halos 1 linggo nang nakalilipas mula nang itapon namin sa ilog. Mag-isang patuloy na inaalala ni Sanjo ang kanyang naging sitwasyon. Napikon ito dahil sa lahat ng pinagnanasaan niya. Ito ang umuto sa kanya. Kaya ang galit niya nagtulak sa kanya para isagawa ang kahalayan sa babae ng gabi na yun. Hindi niya matanggap kung bakit ganoon ang naging epekto ng kagandahan ni Dina sa buhay niya. Bagaman kinakabahan siya nang biglang maalala ang sinabi ng kanyang asawa na huwag sanang humantong sa puntong aswang ang mabiktima niya dahil masamang kantihin ang mga aswang. Pero isinantabi niya muna ang isiping yun. Wala siyang ibang inisip kundi maangkin si Dina bago pa man lumala ang pang-uuto nito sa kanya. Gabi na nang makabalik si Mayor Sanjo sa resort, matindi ang pagnanasa niya kay Dina. Halos hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Ngunit pagpasok niya ng silid, Dina! Nandito na ako! Kanina pa kita hinihintay, Mayor. Para may kakaiba sa'yo. Ang mga titig mo. Ang mata mo ay lalong pumupungay. Ang nakakagigil. Mangyayari ang panggigigil mo. Hahayaan kita. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Bakit ba ganun na lamang ang interes mo sa babaeng yun? May kaugnayan ba siya sa'yo? Hindi mo naman siya kilala, hindi ba? So ayaw mong gawin. Ayaw mo ng katawan ko. Pinahanap ko na sa aking mga tauhan. Pinaikting ko na ang kanilang paghahanap. Kumakalat na sila sa buong barangay ng bayan. Ipinagbigay alam na nila sa mga barangay kapital. Kaya makatutulong sila para mahanap si Brenda. Salamat. Mahal mo nga ako. Oo naman, handa kong gawin ang lahat. Maangkin ko lamang ang katawan mo. Mababaliw ako kung hindi ko yan maangkin. Hindi ko kaya pigilan ang sarili ko. Anong gagawin mo? Hindi ko na mahintay pa na makita ang bangkay ni Brenda. Bangkay? Anong bangkay? May ginawa ka ba sa kanya? Ipinapatay mo ba siya? May ginawa ka ba sa kanya? Teka, ano bang nasabi ko? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Sigurado ka? Teka, sino ka ba? Bakit parang kinokontrol mo ang isip ko? Inuuto mo ko. Parang wala na ako ibang ginagawa sa buhay ko kundi sumunod sa'yo. Sa lahat ng babaeng nagustuhan ko, sa'yo lang ako nagkakaganito. Anong gagawin mo sa baril na yan? Tulad ng ginawa ko sa mga nauna sa'yo. Kapag hindi pumapayag sa gusto ko, pinapatay ko. Lumabas din ang pagkademonyo mo. Sabi ko na nga ba, hindi magtatagal. Lalabas din ang totoo. Pinatay mo si Brenda. At laking pagkakamali mo dahil akala mo napatay mo na siya. Pero nailigtas namin siya. Hindi mo kilala kung sinong kinati mo. Sinasabi ko na nga ba, sino kang demonyo ka? Bago mo banggitin yan, tingnan mo muna ang sarili mo. Kung sino sa atin ang demonyo. Hindi mo ba ako naaalala? Anong? Ako si Dina, kapatid ni Maya, na isa sa mga unang biktima mo. Hindi kita kilala. Hindi ko kilala ang sinasabi mong Maya. Marami na kayong nabiktima, Mayor.
sina Maya, Brenda, at marami pang iba. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko lahat ng ginawa mo. Lahat. Anong nangyayari? Bakit dumilim ang paligid? Tamang-tama. Wala ang tauhan mo. Matagal na naming pinaghandaan ang pagkakataong ito. Demonyo ka? Kaya pala ako naakit sa ganda mo. Dahil isa kang demonyo! Demonyo nagtatago sa isang kaakit-akit na mukha! Ngayon, nanggagalaiti ka na sa galit? Brenda, pumasok ka na. Demonyo! Mga tauhan ko! Wala ang mga tauhan mo, hindi ba? Inutusan mo silang hanapin ang katawan ni Brenda ang inakala mo. Kung alam ko lang na ganyan ka, pinatay na sana kita sa bundok pa lang! Nagsayang ako ng oras at panahon para utuin mo lang. Tapos ito lang ang napala ko. Pinili naming mamuhay ng normal, katulad ng mga tao. Matagal naming kinalimutan ang pagiging aswang. Hindi kinamit ang kapangyarihan ng aswang. Pero dahil kinanti mo kami, ikaw ang may kasalanan ng lahat kung bakit kami nagkakaganito ngayon. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sige! Tingnan natin kung may magawa kayo sa baril ko! Subukan mong magpaputok ng baril para makatawag ng pansin sa mga tao at malaman nila ang hideout na ito na siyang pinagdadalhan mo ng mga babaeng binibiktima mo. Mga aswang nga kayo! Hindi niyo ako mauuto ngayon! Hindi na ako papayag na mauto ng isang katulad mo lamang! Nasaan kayo? Magpakita kayo mga demonyo kayo! Papatayin ko kayong lahat! Maraming bala ng baril ang pinakawalan ni Sanjo. Halos magkanda basag na ang mga salamin ng bintana ng kanyang resort. Pero biglang nawala sa kanyang paningin ang tatlong aswang na nasa harapan niya kanina. Pinagharian siya ng takot ng mga oras na yun. Sa isip niya, nagkatotoo ang banta ng kanyang asawa. Na maaari isa sa mga babae niya ay aswang. Maya-maya pa'y lumabas ang tatlong babae na nasa anyo ng aswang, mabangis, malakas at matapang. At walang nagawa si Sanjo. Naagaw ni Uring ang kanyang baril at hinawakan siya ni Dina na nasa anyong aswang. Bitiwan niyo ako! Anong gagawin niyo? Hindi ka na makakawala! Brenda, ngayon na ang oras para makaganti ka sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa'yo. Ikaw ang unang gumanti sa kalapastanganan niya sa'yo. Para ito sa lahat ng ginawa mo sa akin. Anong gagawin mo sa kusilyo na yan? Wag! Anong gusto niyo? Ibibigay ko! Uli na ang lahat. Hindi mo na maibabalik ang mga nasira mo. Ganito rin ang ginawa mo sa ate ko, di ba? Nang sinadista mo siya, pinahawakan mo siya sa mga tauhan mo, tsaka mo ginawa ang isang kayupan sa kanya! Bakit niyo tinatanggal ang pantalong ko? Anong bahagi ng katawan ang nagiging sanhi ng pagkakasala? Alisin. Kung kamay, putulin. Kung matay, dukutin. Kung kaligayahan, tanggalin. Mga demonyo kayo! Pinagtutulong-tulungan niyo ako! Tulong! Damhin mo ang lupit ng demonyong katulad mo! Putulin mo na, Brenda! Ha? Hindi! Tapos na. Putol na ang ari ng mayakis na mayor. Ayop kayo! Isinusumpa kita, Sanjo Murillo. Bilang ganti sa ginawa mo sa anak ko, mabubulok ang sugat na yan at uuurin para makita mo kung gaano kadumi ang iyong mga ginawa.
para sa lahat ng babaeng sinaktan mo. Mukha ko! Hayop ka! Habang nakikita mo ang peklat na yan sa mukha mo, maaalala mong tinuldukan namin ang kasamaan mo. Maaalala mong lahat ng kasamaang ginawa mo sa mga tao sa mundong ito. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa niyong ito! Tatandaan ko yung pagmumukha niyo! Para sa lahat ng kababaihang inahas mo, tinakot at binaboy at pinatay. Wala ka nang magiging biktima pa. Ipaalam natin sa lahat ng tao sa bayang ito kung sino talaga si Mayor Sanjo Murillo. Ilang oras pa ang nakalipas. Natagpuan si Mayor Sanjo ng duguan at walang malay sa loob ng kanyang resorta. Agad siyang dinala sa ospital ng mga tauhan niya at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ang asawa niya pa rin ang dumamay sa kanya. Sumama rin ito para sunduin siya sa resort. Ilang linggo rin ang nakalipas nang magkamalay si Sanjo sa ospital. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Dahlia, nakalalakad ka na. Oo, nakakalakad na ako. Kaya nang malaman ko ang nangyari sa'yo, agad akong pumunta sa resort. Nang maabutan kita, nakita ko ang kalunos-lunos na sinapit mo. Mga aswang, dumali sa akin, Dahlia. Totoo ang kwento. Ang babaeng pinaglaruan ko sa sitio Pulang Lupa, aswang pala siya. Marahil dahil sa gamot kaya ka naghahalusinate ng ganyan. Magpagaling ka na lang. Bakit ka nandito? Bakit mo ko tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Asawa kita, Sanjo. Sa hirap at ginawa, sasamahan kita. Kahit ilang beses mo akong niloloko, nandito pa rin ako. Para patunayan ko sa'yo na mali ka. Mali na naghanap ka pa ng iba. Ako ang babaeng hindi ka palit-palit. Ako ang palaging nanditong nagmamahal sa'yo noon pa man. Dahlia. Magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo. Pinuto na nila ang kaligayahan ko. Hindi ko na kailangan yan. Hindi rin naman ako mabubuntis niyan. Hindi yan ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko, Sandro. Anong nangyayari sa'yo? Ang sugat ko kumikirot. Tatawag ako ng doktor. Hindi. Iluon ang sugat ko! Ilang araw na ba ako rito? Mag-iisang linggo ka na. Hindi! Sobra-sobra ang ginawa nila sa akin! Tumalab ang sumpa ng asawang na yon! Naglalaknak ang sugat ko at may uod na lumalabas! Kung ito man ang parusa sa asawa ko, mas mabuti na yun. Kesa lumayo pa siya sa akin. Dahlia! Dahlia! Matapos ang matinding karanasan ni Mayor Sanjo, nagsilbing simula ito ng kanyang pagbagsak. Hindi nagtagal. Nagpasya si Brenda na harapin ang mundo para ibulgar ang lahat ng kasamaan ni Mayor. Lumabas din sa TV at dyaryo ang mukha ni Brenda. Dala-dala niya ang lahat ng ebidensya, mga video sa resort, mga larawan ng mga babae sa kwarto ni Mayor at mga sulat tungkol sa dispatcha ng mga biktima. Maraming babae ang sumunod sa yapak ni Brenda, nagsalita tungkol sa pang-aabuso ni Mayor Sanjo. Dahil sa bigat ng ebidensya, agad na kumilos ang DILG. Sinuspende si Mayor
Maraming kaso ang isinampalaban sa kanya. Panggagahasa, tangkang pagpatay, human trafficking at iba pa. Hindi na siya nakalabas ng bansa dahil nakalagay sa Immigration Lookout Bulletin ang kanyang pangalan. Matapos ang 1 linggo sa ospital, nakauwi na si Mayor Sanjo sa kanyang bahay. Walang gamot na makapagpapagaling sa kanyang sugata. Laging nanginginig ang kanyang mga kamay tuwing nakikita niya ang 2 aswang. Unti-unti siyang nasisiraan ng bait dahil sa takot at kahihiyan. Minsan, sinubukan niyang magpakamatay. Ngunit naabutan siya ni Dahlia at napigilan. Kahit na wala ang kanyang kapangyarihan, kahit sinusuportan siya ng kanyang asawa, hindi niya pa rin matatakasan ang sumpa ng mga aswang. Habang buhay na siyang mananatiling takot, pinahihirapan ng kanyang konsensya at ng mga matang laging nagmamasid sa kanya. Sa huli, hindi espada o baril ang nagdala ng katapusan sa kasamaan ni Mayor Sancho, kundi ang katapangan ng mga babaeng kanyang inabuso at ang hustisya na kanilang hinahangad.